जिले और लड़कियां मिले 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 मिले. Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Pag-usapan po natin mga kabayan, ito pong isang vlogger mga kabayan. Siya po ay kilala niyo po siguro. Isa po siyang pro-government vlogger na nagtatanggol po sa ating mahal na Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Mayroon po siyang ipinagtapat mga kabayan. Abay, siya pala ay inausap daw ng isang host ng isang TV station. Para daw po ay lumipat na sa kanila. Ito pong si Mima Alicia mga kabayan. Inikayat po siya ng isa pong DDS na kung saan nga po daw ay binayaran siya at ay uupiran pala siya ng 70,000 monthly. O di na yun. O mga kabayan, 70,000 monthly. Pagkatapos, mayroon pang 30,000 allowance. O abay, saan ka pa? Hindi po ba? O yan po ang offer po kay Mima Alicia mga kabayan, ng isa pong host ng isang TV station. O ano kaya ang TV station yun? Hindi kaya yung Isiminay mga kabayan? Yun po kampo po ng mga DDS yun eh. At hindi lang yun, inupiran pa rin daw siya ng libreng tirahan, kondo. Mayroon siyang nakakondo pa siya. Big time talaga itong mga DDS, ano mga kabayan? Talagang dito mo makita na talaga sila, binabayaran talaga sila eh. Ano? Ito po, panoorin po natin ang ginawang paglalahad ni Mima Alicia. Mga kababayan. Umuwi ng dito sa amin sa probinsya, kaya nga mapapansin ninyo iba yung background natin ngayon, no? Kasi nandito ako sa kwarto ko. So, bago ko umuwi ng probinsya, merong DDS vlogger na nag-chat sa akin. Actually, we have a photo, pero hindi ko lang pwedeng i-upload kasi host siya. Alam mo kung sino ka. Host siya Pakilala mo na. ng isang station ng mga Duterte, ng mga nagtatanggol sa mga Duterte. Ala. So ngayon, nakipag-meet up siya sa akin sa isang mamahaling lugar. Doon kami nagkita, tapos kumain pa kami sa napakamahal na kainan. Diba? So ngayon, nag-uusap kami. Siyempre, natural lang naman yun, diba? Pero as much as I can sana, na wag sanang pag-usapan ng politika. Kaya nga ako pumayag na makipagkita kasi in-expect ko na baka banding, na-miss ako na itong taong to kasi dati kaibigan ko talaga siya, and up to this moment, kaibigan ko pa din naman siya. Even though na magkaiba kami ng paniniwala, I still respect, diba, yung kanyang sinasabi, content. Well, paniniwala niya yun eh. Hindi ko na siya kayang baguhin dyan. So, Hindi mo na mababago yan. Hindi siyang bulag, choice niya na yan. Hindi mo na mababago yan kasi talagang bulag na po talaga yan, mga kababayan. Basta po mga DDS, bulag na po yan. Pero ang problema kasi, habang umaandar ang usapan, una chinika-chika niya muna ako about sa ex ko nga, diba, na mali yung ginawa na ex ko, yung binubugbog ako. So, chinika-chika niya muna ako. And then eventually, sabi niya, alam mo ba, Mima, kung Hindi ko pa alam. gugustuhin mo lang naman tinanong niya ako kung gugustuhin ko lang naman daw, abay, pwede niya daw akong ipasok sa kanilang station. Akala ko kung saan kayo papasok. Ako, mga kabayan. Akala ko kung saan siya ipapasok. Yung pala, sa station naman pala eh.
Sige, tuloy. Sabi ko, ba't mo kayo papasok dyan? Eh, alam mo namang, wala akong amo, pro admin lang ako, sumusuporta lang ako. Sabi niya nga, yan na nga ang punto. Kasi, di ba, grabe ang hirap explain eh. Grabe yung pera, di umano. Uy. Gagamit natin di umano. Marami? Mali-malita ba? Niya sa akin. Alam mo ba, Mima, na free yung kondo. Yan. Kapag sa kanila ka nagtatrabaho, may 70,000 monthly ka, tapos 30,000 na tawag dito, allowance. 30,000 na allowance, tapos 70K monthly mo, tapos free condo, tapos 3 days ka lang magtatrabaho. O ba? Bakit hindi ka pumayag, Mima? Biro mo, 3 days ka lang magtatrabaho. Mayroon kang 100,000 na tumataginting. At ang ganda pa ng tinitira mo, nakakundo ka pa, ha? Bakit hindi ka pumayag? Hindi naman kaya yan yung pera ni na mali-malita, mga kabayan? Ni Saldi ko. Ano? Station na yun. So, sabi ko, wow po dyan, laki. Parang, sige. Dali lang. Ano yung malaki? Anong malaki? Linawin mo lang. Baka kung ano yung malaki na yan, ha? Tuloy. Stalk niya pa ako na parang gusto niyang bumaliktad ako. Pero habang sinistalk niya ako, Ano? Gagawin? Magsisirkos ka? gumagano lang ako, like, hindi ako nagsasalita. Ganun ako ng ganun. Like, parang curious ako. Kasi, habang nakikita niya yung expression ko, akala niya, bumibilib ako sa ganong klaseng sistema. Eh, alam niyo naman ako na, ayaw ko sa ganun. So, may prinsipyo ko eh. Ayaw Tama ko lang. masira. Yung Huwag mo ipagbibilang prinsipyo mo, Mima. Pagtanggol mo yung ating presidente. Huwag kang bibitaw. nidad ko. Yung pagkatao. Kasi gawin yung grupo natin yung prinsesa ako. Ituring ako ng grupo namin. Diba ang grupo namin na nagmamahal kay PBBM. Hindi grupo ng mga bayaran May mga personal issue ko pero grabe ako itrato ng mga kaano natin at kaibigan natin to the point na pag may problema ako, diba? Sila lang yung takbuhan ko. So, hindi to sa nagkakaroon ako ng utang na loob Kasi yung pinagsamahan namin, sobrang ang ganda Tapos ayoko sirain yun nang dahil lang sa pera. Correct. Diba nang dahil sa kailangan ko ng pera. Although nagkakaroon tayo financially. Pero Palakpakan natin mga kabayan. Yan ang tamang desisyon, Mima. Huwag kang padadala sa pera. Pera sandali mo ubos yan, pero ang pinagsamahan, mahirap hanapin yan. Tuloy. yung babaguhin ko yung prinsipyo ko para magkaroon ako ng gano'n, yun yung hindi ko kayang gawin. Never kong magkagawa yan. Ngayon, alam niyo kung anong ginawa ko? Ikwenento ko kagad sa aking mga kaibigan. At hiningan nila ako ng proof. Pinakita ko, may picture kami nakita nila, oo nga nakita yan ni Boss Mike, ni Takero, lahat sila nakita yan, yung picture namin, nakasama ko yung isang anchor ng isang station. Tapos, may na-record pa akong conversation na sabi niya, Mima, Dahil lang. Sino yung mga angkor ng Isiminay, mga kababayan? Andun si Jason Sa, yung kalbo, mga kababayan. Yung 1 million kung tawagin, 1 million naman. Sino pa? Yung isang bakulaw doon, na malaking katawan na napakaiting. Na parang hindi naliligo tayo. Sino ba yon? At saka puro kalbo mga yun puro kalbo. Sino kaya doon pag sumama ka sa amin, akong bahala sa'yo. Ang patakaran nila, every 6 months, renewal. So, syempre maganda, diba? May kondo ka na, may 70,000 per month ka pa, may 30,000 allowance ka pa, tapos may travel ka pa. Ngayon, ano ba yung gagawin? Walang iba, pagtatanggol lang naman. Si Digong, pagtatanggol si Sara, tapos i-push ang destabilization. Yan. Kita nyo na mga kababayan, talaga yan po talagang hangarin ng mga DDS. Ipinupos nila ito pong destabilisasyon para po sa
mapababa nila si PBBM. Yan po talaga layunin ng mga DDS niyan. Hindi po talaga titigil ang mga yan eh. Oh. Kaya nga po nag-u-offer na sila ng mga pera. Kaya big time yung mga to eh. Hoy, mga DDS, baka naman pwede nyo ko operan. Baka naman pwede nyo operan, sama ko sa inyo. Eh, 50 mil lang, pwede na. Ano? At tapos may libreng kondo pala, ano? Huwag na kondo, apartment na lang, pwede na ako doon. Ano, mga kabayan. Eh, si Mima ayaw eh. Ako na lang. Tuloy. Yun yung narrative nila. Which is, sabi ko, ay putya, iba to. Eh, alam niyo naman na hindi ko tatanggapin yung offer na yun, pero nakikinig ako. Curious ako eh. Kasi sa amin wala namang ganun. But curious ako, like, Ayan tama yan mga kababayan, narinig nyo Sa mga PBBM vloggers po talaga, wala pong tinatanggap yan, kahit piso. Hindi katulad po dyan sa kabila, talagang monthly po may tinatanggap, kaya po ganyan sila, walang tigil sa paninira. Kami po, tagapagtanggol lang ni PBBM, tagapagtanggol sa gobyerno. Pero hindi kami tumatanggap dyan. Kaya dito lumilit ako sino talaga ba yan eh. Sige, tuloy. pupunta yung pera natin, pera ng kaban ng bayan, pera ng mamamayang Pilipino. Like, nung una, ang sarap pakinggan eh. Pero nung napag-isip-isipan ko, kasi parang dinidemonyo ka na, sumama ka na, magbago ka na ng pananaw mo, ng landas mo, kikita ka dito, yayaman ka dito. Pero iniisip ko, 70,000 lang ba yung pagkatao ni Mima? 30,000 lang ba yung Maliit. ng dignidad? Maliit yun, maliit. So, di ba, hindi ako ganun eh. Tapos sabi pa nga ng isa kong kaibigan, money can't lure a friend. So kahit anong sales talk niya sa akin, nakinig lang ako pero hindi ako nadala. Tapos nagulat niya ako, kinokontent na ako ng ibang mga vloggers kasi na-open ko nga sa kanila tapos nakita talaga nila yung picture tapos a little bit of conversation na na-record ko na ino-offeran nga. Tapos dalawa kasi yung grupo nila eh. Yung isa para sa mga matataas na vloggers, iba din yung sweldo nun. Tapos iba din yung sa medyo maliliit na vloggers. Pero malaki pa din kasi nasa 50 to 70k din. Ang allowance nila medyo maliit pero hindi out of pay. Pero yung pag yung mga matataas, di ba, malalaki yung following. Oy, may balita ako dyan mga kabayan. Pag maraming followers dyan, alam ko, mahina yung 150 a month. Pagka kukunti yung followers, mayroon offer na 20, 30, 50. Yan po yung kanilang kategorya. Pero pagka malaki na po yung followers mo, ay malaki din yung offer. Yan po ang offer dyan sa kabila, mga kabayan. Yan po ang offer ng mga DDS. Medyo iba yung price nila. So ngayon nagtaka nga ako, bakit ako sinisales to? Ano ba yung meron sa akin? Diba? Ano ba yung meron sa akin na bakit parang ako inuudyok na? Yan mga kabayan. Mahaba masyado itong video ni Mima, kaya putulin na natin. Ang importante ang purpose natin natin na tinangka ng mga DDS na bayaran itong si Mima Alicia para lumipat sa kanila mga kabayan. Kasi wala na kukunti na lang po kasi nagtatanggol sa mga DDS. Kukunti na lang sila. Wala na iba na kasi nagising na, nauntog na yung ulo. Ayan, bago na. Naging PBBM na ngayon, tagapagtanggol na ni PBBM. Sila na ang binabanatan ngayon. Alam mo, totoo niyan yung mga DDS ng mga vloggers sa kabila na nagising sa katotohanan. Tumatanggap din sila ng bayad pero ngayon hindi nila inano yung pera na yun mga kabayan. Hindi nila intindi. Kasi kumbaga hindi nila masikmura yung pinagagawa ng mga DDS. Kaya umalis sila kahit na binabayaran sila, hindi nila matanggap yung pagsisinungaling, maninira ng gobyerno, kung ano-anong sasabihin kay PBBM. Ayan, napapanood natin yan, yung mga DDS na vlogger na dating hindi pa nauuntog yung ulo. Pero ngayon, nauuntog na po sila mga kababayan. Abay ngayon, kasama na ng mga nagtatanggol ngayon sa ating gobyerno. Ganyan po dapat mga kababayan. Itong mga DDS, sinisilaw nila na lang sa pera. Itong mga nag-aalok sila sa mga vloggers na nagtatanggol. Akala nila, mahihikayat nila. Tulad itong si Mima Alicia, kaya akala nila mukhang pera ito.
Kita mo naman yung mukha ni Mima Alicia, oh, yan, oh. Oh. Sa mukha lang yan, eh, parang ano, eh, oh. Oh, yung pagmumukha ni Mima Alicia, napakalinis niyan, oh. Makinis, maputi. Pero ito si Mima Alicia, kababayan ko to, mga kabayan. Ito po taga-Samar din to, eh. Ako'y Samar din naman. Kababayan ko to si Mima Alicia, pati yung vlogger na si kababayan ko rin yan. Si Sangkay Janjan. Ayan mga taga-Samar, mga Waray, mga kababayan. Ito si Mima Alicia. Ayan, bilib tayo dyan. Hindi siya nagpasilaw sa kukunting pera o barya lang na inu-offer sa kanya. Tama yan, manindigan ka. Oh, manindigan ka sa pinaglalaban mo. Kailangan sa tama tayo. Dahil pagka lumipat ka sa kabila, abay maraming makakalaban mo. Oh, pati ako, hahambalusin kita. Oh, pati ako, hahambalusin kita araw-araw. Oh, gusto mo ba yan? Oh. O mga kabayan, hanggang dito lang po muna tayo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, abay, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Para mag-i-update po kayo sa ating pong mga reaction video, dito lang po sa Nerds TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala